Madaling technique parang pagtali ng hon. Tingnan nyo, super dali lang. Paikot-ikutin nyo lang siya hang pababa. Tapos, yung dulo ay ipasok nyo dyan sa butas. O, diba? Tingnan nyo, ang cute. Wala ka pa bang budget para pambili ng panibagong toothbrush? Subukan mo ang hack na to. Maglagay lang kayo ng kaunting baking soda at kaunting asin at maligamgam na tubig at paghaluin nyo lang. At ayan na, malinis na ulit ang toothbrush mo para din pantanggal ng ibang mga bakterya. Hindi mo rin ba to ginagawa tuwing gabi? Pagwawalis, pagputol ng buhok, pagputol ng kuko, at pagtatahi ng mga sirang gamit o damit? Dahil daw ito ay nagdudulot ng kamalasan. Naniniwala ka rin ba? Hello mga marit pare, may nakita nga ako sa TikTok at gagayahin ko. Ito yung Milo powder na ginawa niyang chocolate gamit lang ang plancha. At ito na nga, kumuha na ako ng Milo powder at binalot ko sa papel at plinansya ko agad. At ayan, umabot ako ng 30 minutes sa kakaplansya. Tingnan nyo, naging powder pa rin siya pero may mga namuo din na naging hard na siya. Pero baka dapat palamigin yata to sa ref bago siguro plansyahin or ano ba? Tutok ng electric fan direkta sa inyong ulo ay nagdudulot ng stiff neck, lalo na kung malakas ang hangin at direkta sa inyong lieg. Hindi talaga legit na ang toothpaste ay ilagay mo sa katol dahil ang katol ay isang insecticide na ginagamit para pampatay ng mga insekto, habang ang toothpaste ay ginagamit o isang produkto na ginagamit natin para pangangalaga sa ating mga ngipin. Ang paghalo ng toothpaste sa katol ay hindi rekomendado at maaaring magdulot ng problema sa ating kalusugan. Kapag may mga sirang baso, plato, or kung ano mang kagamitan na pangkusina yan, ay mas mainam daw na hindi mo na gamitin dahil daw ay nakaka-absorb daw yan ng masamang enerhiya sa inyong tahanan. Brown out ba sa inyo at walang available na emergency light? Gawin mo to. Kumuha ka ng baso, lagyan mo na siya ng bigas at saka tubig, then mantika at lagyan mo na siya ng cotton buds at sindihan mo. At ayan na. Narinig mo na rin ba to na ang mayonnaise daw ay nakakatulong pampatanggal ng kuto sa ating mga buhok? Ibabad mo lang daw ang mayonnaise sa loob ng 2 o 3 oras. Masosuffocate daw ang mga kuto nito. Na-try mo na rin ba to? Alam mo ba na ang paggamit ng bawang sa inyong kilikili ay isang tradisyonal na pamamaraan ng ginagamit ng ilan upang maiwasan ang pagkapal ng buhok sa kilikili? Pero wala pang katibayan na nagpapatunay na epektibo sa pag-iwas sa pagkapal ng buhok kasi ang bawang ay maaaring magdulot ng iritasyon sa balat at malakas din ang amoy nito. Nakaramdam ka ba nito tuwing ikaw ay gumagamit ng cellphone? Pakiramdam mo ay hindi kumpleto ang araw mo kapag hindi ka nakagamit ng cellphone. Sumasakit ang iyong ulo at mata dahil sa matagal na pagtingin sa screen. Kapag pahina din ito ng memorya o nakakalimutan mo na ang mga importante mong gawain. Sign na yan para limit-limitan mo ang paggamit ng inyong cellphone. Ang paglalagay ng pera sa ilalim ng unan ay swerte daw. Depende yan sa paniniwala mo. Kung ito ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind o motivation para sa financial planning, pwede itong makatulong. Pero importante pa rin ang tamang financial management at planning para sa tunay na financial security.